Hello, kumusta mga kaibigan? Ano pong ginagawa nyo ngayon? Sanay na sa mabuti kayong kalagayan. Alam mo ninyo, habang nanonood ako at nagbabasa ng mga news sa Pilipinas, parang nakakatakot nang umuwi ngayon sa Pilipinas. Bakit nyo? Kaunting kibot mo lang, may kasunod na ganda kaso. Bakit ko ho nabanggit yan? At kailangan hong manmanan at matsagan natin ito mga kaibigan. Ilan na yung sunod-sunod na kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte matapos po naman ang nangyari dyan sa Kamara kamakailan. Ito babasahin ko sa inyo. Kanina lamang, naghahain po ng criminal complaints ang Quezon City Police for allegedly assaulting authorities, disobeying orders, and grave coercion. Itong si VP Sara at ang kanyang security staff dahil po naman sa nangyaring squabble dyan sa house noon pong ilipat ito kanyang chief of staff na si Attorney Sulaika Lopez dyan po sa VMMC o Veterans Memorial Medical Center, St. Luke's at ibinalik uli sa VMMC. Abay, sinampahan po ng Quezon City Police ng kaso itong si BP kanina at ng kanyang mga tauhan. At pinalitan na rin yung kanyang mga security staff. Pinalitan po ng AFP. Pangalawa, inaabangan pa ang maaring pagsampa ng kaso o legal action laban kay VP Sara dahil po naman sa sinasabing pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., ang kanyang asawa at ang speaker na pinsan niya, mga kaibigan. Yan ang isa sa mga inaabangan natin at kailangan abangan ho ninyo natin, mga kaibigan. Nauna dito ay nagsampa rin ng motion o petisyon itong dating abogado, itong si Boy Bobo, itong si Larry Gadon, ang talonang senatorial candidate, naghain ng petisyon sa Korte Suprema na may layuning idisbar si BP Sara dahil sa imunoy ginawang pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, although itinuwid naman ito ni BP Sara, mga kaibigan. Isa pa, isinilbi na rin ng Bureau of Investigation o NBI ang summon o imbitasyon kay BP Sara na magtungo sa NBI headquarters upang sagutin ang ilang katanungan kaugnay po naman sa binitawan niyang umano'y pagbabanta. Dati bilib na bilib ako dito kay NBI Director Jimmy Santiago, dating huwes to Sabi niya, hanggat maaari ayaw niya makialam sa politika. Ano ho ito napanood ko itong sinabi niya Gusto niyang ibukod at ilayo ang NBI sa imahe ng mga politiko. Pero kapag ka nagsalita siya kanina, tapos na ang laban Tapos na ang laban na kanina daw pinag-aralan yung video ni BP Sara. Talagang positibo na nagbabanta siya sa Pangulo, although itinuwid naman ito, mga kaibigan, ni BP Sara na it was taken out of context. Pero sarado pa rin ang isip ng NBI Director. Kailangang panagutin natin ang Vice President. At panglima, mga kaibigan, nagsalita na rin ang Department of Justice na kanilang sisilipin ang anilay potentially seditious remarks ng tatay ni BP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunit ang mga kaibigan na sinabi ng dating Pangulo sa isang late night conference o press conference na there is a fractured governance and it is only the military can correct it. Pero hindi naman niya sinabi, hindi naman siya direktang nanawagan at hindi niya hinikayat ang mga militar na mag-aklas laban sa administrasyon ni Marcos Jr., mga kaibigan. Pero sinisilip pa rin ng NBI o ng DOJ na ito daw ay potentially seditious remarks ng dating Pangulo. Abogado rin ito. Pinag-aaralan po niya kung ano yung dapat niyang bigkasin. Mukhang masyadong malakas yata itong mga o malalaki ang ulo nitong mga itinalagang
ilang cabinet members ng Pangulong Marcos Jr., mga kaibigan, ano? Sino ba itong DOJ Secretary? Si Boying Remulla, di ba? Oh, yung kapatid niya, itinalaga ring bagong DILG Secretary. Oh, at sino ba yung caretaker? Isa sa mga caretaker ng gobyerno tuwing umaalis itong si Pangulong Marcos, Jr. Marcos, sa abroad. Isa sa mga caretaker ng gobyerno ay walang iba kundi itong si Boying Remulla. Abe, Secretary Boying, mukhang mukhang lumalaki ang ulo natin dahil binibigyan ka ng malaking responsibilidad ng Pangulo bilang caretaker kapag nag-abroad at ipinagbibili ang bansang Pilipinas. Ipinagbibili, ibig kong sabihin, I don't want to be taken out of context. Ipinagbibili ang Pilipinas na manghikayat po ng mga investors. Yun ang ibig kong sabihin. Abay, kaabang-abang itong mga pangyayaring ito, mga kaibigan. Dahil tingnan ninyo, sunod-sunod na kaso, kunting kibot ng BP at ng kanyang ama. Ayan in a span of how many days? One day nga lang yata ito Sunod-sunod ho ng mga kaso ang isinampa laban sa Vice President at sinisilip na rin, nakakasuhan nga po yung kanyang ama na dating Pangulong si PRRD. Kaamang-abang, mga kaibigan, ang susunod na mga kabanata. Kaya kung ako po sa inyo, abay, mag-subscribe na kayo sa ating channel para po naman araw-araw makapagbigay tayo ng update sa inyo at makapagtalakayan tayo, mga kaibigan. Pwede niyo rin pong bistahin ang ating Radyo Pilipino UK page sa Facebook at ang personal po na account ko, si Buddy Bernardino. Diyan pa rin po naman sa Facebook, mga kaibigan. So yan muna at muli tayong magkausap sa susunod po na mga kabanata ng ating palatuntunan. Ito po ang titulo ng ating palatuntunan pala Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Kaya kahit anong oras pwede tayong magkape. Salamat po. Have a good day. Have a nice weekend. Good evening sa inyong lahat saan man kayo naroon. Thank you po.